alluded to. That's what I can say. I do not feel alluded to. Because kaibigan ko yung mga Duterte. Brad ko pa yung isang anak eh. Di ba? Si President Duterte, mas matanda na kami magkaibigan kaysa sa kanilang lahat eh. 1988 ako eh. 1988, Vice Mayor ako ng Quezon City. Mayor siya ng Davao eh. Yung Vice Mayor niya, ang Vice President ko for Mindanao, na inayos namin ni Mayor Digong noon. Matagal lang kami magkakilala eh. So, I do not feel alluded. Matagal lang kami magkakilala eh. So, I do not feel alluded to. Baka may mga ibang tao siyang binabanggit yan, but definitely not in my case. As I said, to me, this has nothing to do with personalities. It has everything to do with the rule of law and with the Constitution. Yun sa akin. Hindi mo masisisi mga tao mag-isip ng ganyan dahil sa mga sinabi niya yan at sa mga nangyari na February 5, 415 dumating articles of impeachment, hindi ni-report ng Senate President sa rules, sa floor, at the proper action is to refer it to the Committee on Rules. It's always that way. Kahit anong dumating galing sa House, lalo na hindi masyado importante, mga bills, mga ganun, nire-refer eh, di ba? Nire-refer agad eh. Kahit na yung mga correspondence lang, ibabanggitin yun. Ito dapat ni-refer sa Committee on Rules eh. So during the break, during the campaign period, makakakilos yung majority leader niya, chairman ng Committee on Rules, mapag-usapan nila, maaaring tumawag ng meeting, hearing, or whatever. Pero hindi nila ginawa eh. June 9, nung i-convene nila, nag-oath nga eh. Di ba? Senate President nag-oath. Pagdating ng June 10, nag-oath yung iba. Naka-costume pa. Di ba? Naka-robe. Naka-robe. Tapos, nag-send ng mga summonses. Ano tawag natin doon? Hindi ba jurisdiction yun? Nasa yung articles of impeachment eh. Natanggap mo eh. Ano tawag doon? Bakit iniisip ng Supreme Court na walang jurisdiction ng Senate? Wala pa sa jurisdiction ng Senate. Hindi pala may jurisdiction, definitely. Wala pa sa jurisdiction. Kaya nung ina-archive nila yan, nung ang motion nila papunta na sa archive, ako naman pumayag na talaga kasi wala na yung motion to dismiss eh. Di ba? So, may chance na yung binigyan na natin ng pagkakataon yung MR. Binigyan natin ng pagkakataon ng Supreme Court na ayusin pa kung sakasakali man. So, kaya sinabi ko, how can the Senate archive something that is not before it according to the Supreme Court decision? Wala raw kami jurisdiction eh. Ba't namin in-archive? Nakita mo yung mga contract. Grabe. Hindi ako sang-ayon doon sa mga ganong salita kasi parang pang-Plaza Miranda yun, hindi pang Senado yun. Ganun ang dating sa akin. Hindi dapat ganun eh. Kasi you vote, you explain your vote by explaining why. By saying why you're voting. Hindi yung nagtuturo ka nagtuturo ka sa ibang tao. At tandaan nyo, pag nagtuturo ka, yung tatlong darili nakaturo sa'yo. Yan. It's a shame na yung Senado imbis na magamit. Sana nag-privilege speech na siya. Hindi sa voting, hindi sa explanation of vote sa ganyan. Pero ang sama rin ng timing, kasi nung habang nagsasalita si Amy, may mga pinalayas na Sergeant at Arms, may mga pinalabas na mga Yung gumanon. Oo, ginaganon si Amy ng mga audience sa gallery. Kung hindi ako nagkakamali, mga matataas na tao pa raw yung kamag-anak ng iba. Hindi ko kilala. Sabi lang nila. Hanggang nung ako'y matapos sa term, minsan lang ako nakipagbangayan sa House eh. Nung ako yung Senate President eh. Nung 4.5 years ako Senate President. Minsan lang, nung magsingit sila, natapos na yung BICAM, magsingit sila ng 75 billion. Yun ang pinag-awayan lang namin. Pero other than that, wala kaming bunggo.
tama ka. May parliamentary courtesy. May parliamentary courtesy talaga dapat yun eh. So lagi kaming may ganon. Tingin ko baka pinagsimulan nito itong 19th Congress. Yung initiative. What did you call that? The People's Initiative. People's Initiative. Tingin ko doon yung PI eh. Kasi doon sa PI, pag binasa mo, yung original na PI muna, meron dong nakalagay na na voting jointly. Yeah, oo. Hindi kakamali. Kaya pumapalag ang Senate. Oras kasi, alam nila, oras na ang suspetsya nila. Pag naging voting jointly, talo na sila. Pwede na silang tanggalin. Pwede na silang palitan. Alisin ng Senado. Gumawa na lang ng unicameral parliamentary pag nag-constituent assembly. At voting jointly. 24 na sila 300 yung congressman. Di talo ka na sa boto. Yeah. So, yun ang isa sa mga tingin ko pinagsimulan yan. Pagkatapos, yung voting, talagang pwedeng pagmatigasan yun. Ako nga, nung tinatanong nila, sabi ko kila Coco in the Constitution, pag binasa mo, about 3 or 4 times binabanggit ang voting separately. In many instances, voting separately. The only time na naan sa Constitution yung voting jointly on both houses of Congress is in the issuance of martial law. In the approval of martial law. Yun lang ang sinasabing voting jointly. All the rest, voting separately. So bakit gagawa ka ng Constituent Assembly na voting jointly? Talagang mag-aaway kayo ng Senate at saka ng House. Baka sagot sa tanong mo, baka yun ang pinagsimulan.